Naniniwala ba kayo na merong isang duwende sa bukid ang pinupuntahan ng mga taong walang sapat na pangpagamot? Merong kasi silang paniniwala na ang duwende sa bukid ay nakakapagpagaling sa pamamagitan ng pag-aalay ng iba't ibang klase ng pagkain. Ito po ang kwento natin sa araw na ito na may pinamagatang Duwende sa Bukid. Magandang araw sa iyo, Commander. Shoutout po sa lahat ng iyong mga masugid na taga-subaybay. Ako nga pala si Luis. Taga rito po ako sa Bicol Region. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lokasyon. Ang buhay ko, Commander, ay namulat sa kahirapan. Kasama ko ang aking lolo Nero at ang aming bahay ay nakabukod sa karamihan. Noong mga panahon na ito, 1975, talaga namang magkakalayo pa ang mga kabahayan at halos ang pinakamalapit sa iyo ay 1 kilometro. Dito sa aming lugar, hindi na bago ang mga kwento patungkol sa mga aswang, mangkukulam at mangbabarang. Ganon pa man, bumulaslas din sa aming baryo ang kwentong may duwende daw sa bukid na nakapagpapagaling. Marami ang nakapagpatunay dito, Commander. Sa totoo lang, maging yung mga nakukulam ay lumalapit doon. Maniwala kayo o hindi, napapagaling ng duwende sa bukid yung mga taong nakukulam. Kahit na hindi ito nakikita ng mga tao, nag-aalay lang sila ng kung ano-anong pagkain. Isang gabi, pinlano kong pumunta sa plaza dahil merong kasiyahan. Yun lang kasi ang nagpapasaya sa akin sa kabila ng hirap ng trabaho sa bukid. Yung pinakamalapit na bahay sa amin 1 kilometro ang layo at kapwa ko lalaki ang isa sa nakatira doon at nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Nagpaalam ako kay Lolo Nero pero ayaw niya kong payagan. Bilang isang binata na naghahanap ng tunay na saya, mas pinili kong tumakas kaysa sundin ang aking lolo. Sa wakas, tulog na ang lolo. Wika ko, Commander, at makalipas ang 5 minutong paglalakad, narating ko na ang bahay ng aking kaibigan. Pare, halika na. Pare, baka nasundan ka ng Lolo Nero. Hindi, pare. Tara na. Sige. Habang binabagtas namin ng aking kaibigan ang daan, nakasalubong kami ng maglola na naglalakad. Saan ho kayo pupunta? Gabi na. Napakadilim. Magtutungo kami sa bukid. Bakit ho? Hindi nyo ba alam na merong duwende doon na nakapagpapagaling? Lola, hindi po totoo yun. Shh. Pare, totoo yun. Ang nakapagpatunay, yung nanay at tatay ko. Sige ho, Lola. Mag-iingat ho kayo. At gabi na baka humatoklaw kayo ng ahas. Sige, saan ba kayo pupunta, mga bata? Diyan lang po sa plaza. May kasiyahan po dun . Sige. At kanina lang ay napadaan kami ron. Ang dami-daming mga kadalagahan at mga kabinataan. Naku pare, hindi ako nagsisisi sa pagtakas ko kay Lolo Nero. Tara na. Idinaan ko na lang sa tawa, Commander. Pero sa totoo lang,
yung kwento patungkol sa duwende sa bukid ay alam na alam ko dahil ito ay madalas na ikinukwento ng aking lolo Nero. Nang makarating kami sa plaza, nadaanan namin ang isang kumpulan ng mga kalalakihan at kabinataan. Nadinig namin ng aking kumpare na si Ryan. Meron silang kinukwento na kagabi raw ay sumalakay ang isang tiktik sa kanila. Sa madaling sabi, aswang commander. Halika na pare. Di totoo mga sinasabi niyan. Tara, makipagsayawan na tayo rito. Wika ko pa noon kay paring Ryan, kaya ko lang naman yun ginagawa para mawala ang aking takot. Inabot ng hanggang alauna ng madaling araw ang kasiyahan sa plaza. Pagkatapos noon, umuwi na kaming dalawa ni paring Ryan at sa muling pagkikita namin ng matanda, meron siyang naikuwento sa amin. Oh, Lola. Ngayon pa lang po kayo uuwi. Oo. Alam mo kasi, ang dami-daming nakapila. Nakapila? Oo. Bakit? Hindi mo ba talaga alam ang kwento patungkol sa duwende dyan sa bukid? Taga-bukid ka, iho, di ba? Opo. Kinukwento rin naman sa akin yun ng lolo Nero. Kaya lang, hindi ko pa nasasaksihan eh. Kuya, ang dami pong nakapila dun. Di niyo ba talaga nararating yun? Medyo malapit lang po yun sa inyo. Tsaka yung lugar, medyo matataas yung talahib. Tapos merong nag-iisang punong malaki. Tapos, ang laki-laki ng punso, nakakapit dun sa may matabang puno. Di ba Lola? Oo. Ang dami-daming nakapila dun, iho. Alam mo bang lahat kami ay merong mga daladalang mga pagkain? Ang tanong po Lola, nagpapakita po ba yung duwende? Hindi nga eh. Nagsasalita kaming lahat. Tapos iniiwan namin ang mga dala naming alay para sa kanya. Maitanong ko lang po Lola, ano ho bang sakit nyo? Hindi ako ang may sakit. Ang aking apo na si Billy. Kanina, nang masalubong namin kayo, nahihilo ang aking apo. Halos hindi siya makalakad kanina, di ba? Pero ngayon, magaling na ang aking apo. Magaling na po ako Lola. Ang galing palang manggamot ng duwende dun. Kahit na hindi nagpapakita, talagang nakakapagpagaling. Yung isa nga po dong kuya kanina nakita ko, may bitbit siyang isang buong manok. Sabi niya, ibibigay niya raw yung manok na yun, pagalingin lang daw yung mga sugat niya. Ang dami-dami kayang sugat ng babae. Nakita namin mismo kuya, yung mga sugat ng babae, unti-unting nawawala. Sus! Kwentong bayan. Hindi totoo yan. Tara na nga paring Ryan, o ano? Bukas uli sa pagkakaalam ko, 3 gabi raw yung kasiyahan dyan sa plaza eh. Sige, tara na. Pag-uwi ko ng bahay, Commander, gising pa pala ang aking lolo Nero. Galit na galit siya sa akin at agad niya akong kinumpronta. Talagang makulit ka, ano? Lois! Lolo, akala ko tulog na kayo. Hindi pa. Saan ka nang galing? Sa plaza po. Bakit? May ano doon? May kasiyahan po ron eh. Ganon? Opo. Hindi ba hindi kita pinayagan? Lois, sa panahon natin ngayon, marami pang lahi ng aswang dito sa atin. Lolo naman eh, di naman ako naniniwala dyan sa mga aswang-aswang na yan. Katulad ng duwende dito sa bukid na sinasabi nilang nakakapagpagaling ng kahit na anong sakit. Puro kwentong bayan lang yan lolo eh. Kahit kayo kinukwento nyo sa akin yan pero hindi ako naniniwala. Lois,
Huwag kang bastos kapag kinakausap kita. Tumataas na boses mo ah. Hindi kita pinalaking ganyan. Ang akin lang, kung hindi ka naniniwala sa mga kwento ng nakakatanda pues, respeto na lang. Ay naku lolo, matutulog na po ako. Madaling araw na eh. Pagkatapos naming magsagutan ng aking lolo, nakatulog lang ako ng 2 oras. Sa aking pagkakatanda, 3:00 pa lang ito ng madaling araw. Nadinig ko, Commander, na merong 2 lalaking tumatakbo at humihingi ng tulong. Napasilip ako sa bintana, ganon din ang aking lolo. Maya-maya pa, yung 2 lalaki ay malapit na sa aming kubo. Walang ano-ano'y, tumalon ang 2 lalaking yon sa mismong bintana kung saan ba ako nakahiga. Maya-maya pa, may nakita akong malaking mama. Tulungan niyo ho kami. Papatayin kami ng aswang. Wika ng lalaki habang naghahabol ng hininga. Sino ba yun? Anong aswang? Hindi totoo yun. Sabi ko pa, Commander. Pero ang totoo nun, nakita ko na yung malaking mama na humahabol sa kanila. Ang lolo ko naman ay pilit na pinagtatabuyan ang 2 lalaki. Maaari daw kasi kaming madamay kung dito sila magtatago. Binuksan ng lolo ko ang bintana para sila'y palabasin. Nang makalabas na ang 2 lalaki, narinig na naman namin yung kanilang sigaw. Pero yung sigaw nila ay halatang meron na silang tama sa katawan. Lolo, bakit niyo naman po pinalabas yung 2 tao? Baka mapano yun Hindi na natin problema yon. Problema nila yon at hindi tayo dapat na makialam doon. Naintindihan mo? Opo. Pagsapit ng pagsikat ng araw, magang-maga pa lang yon, ang dami-dami ng tao sa tapat ng bahay namin. Dahil nakakita raw sila ng isang lalaki na merong kagat sa muka. Lolo, hindi ba yun yung lalaking tumatakbo kagabi? Oo nga, ang lapit lang sa atin yan Maya-maya pa, yung kapitan ng aming barangay ay lumapit tapos nagtanong. Magandang araw ho, Tatang Nero. Kapitan, magandang araw din po. Ano ho bang meron doon? Yun nga ho ang gusto kong itanong sa inyo. Malapit sa inyo ang pinangyarihan. Bakit? Wala man lang yata kayong nalalaman Kapitan, wala ho kaming alam dyan. Ano ho ba kasi yun? Merong lalaking natagpuan doon. Patay na. May kagat yung muka. At ayon sa mga eksperto, mukhang sila'y sinalaki ng aswang. Ganun ba? Kapitan, sana'y wag naman ninyong sabihin na kami ang gumawa noon. Tatang Nero naman, hindi ko ho kayo pinagbibintangan. Okay? Salamat. Salamat kung ganon. Kapitan, meron po akong sasabihin. Wala siyang sasabihin. Ano yun? Sabihin mo sa akin, Luis. Ano ba yun? Kapitan. Apo, itikom mo yung bunganga mo. Wala kaming nakita. Tatang Nero naman, tayo-tayo na lang ba naman dito? Magtatakipan pa ba tayo? Ano ho ba yun? Kapitan, kasi merong bali-balita na meron daw duwending nakapagpapagaling dito. Bakit po hindi natin dalhin doon yung taong nakagat yung muka? O tapos, ano mangyayari
Kapag dinala natin doon ang taong yan, pati na mabubuhay pa ba yan? Siya nga naman. Kapitan, pasensya na ho at wala namang kwenta tinatanong ng apo ko. Sige ho, mag-iingat na lang kayo rito dahil may gumagalang aswang. Sige ho, Kapitan, paghahandaan po naman yan. Sa sumunod na gabi, Commander, si Paring Ryan ang nanggigising sa amin. Kasama niya ang kanyang ina. Pare! Pare! Oh pare, gabi na. Bakit napadpad ka pa rito? Pare, nagpapasama si nanay Saan? Doon sa may duwende. Nahihilo kasi ang nanay. Tapos nagsusuka ng laway. Di kasi namin alam yun. Tsaka madilim. Baka pwedeng samahan mo kami. Lolo, pwede po ba? Pwede. Pero sasama ako. Hindi alam yon ni Luis. Sinamahan nga kami noon ng aking lolo. At sa unang pagkakataon, dito ko narating yung sinasabing duwende na nakapagpapagaling. Totoo nga ang sinasabi ng matandang nasalubong namin. Tunay ngang napakadaming taong nakapila. Kahit na hindi nila nakikita yung duwendeng pinaniniwalaang nakapagpapagaling, wala silang sawa sa pag-aantay sa pila. Halos 2 oras kami roon, Commander, na nakapila bago matapos yung iba. Ang ugali kasi ng iba, hindi lang basta magbababa ng dala nilang pagkain. Bagkos, marami pa silang sasabihin na kung ano-anong kahilingan. Paring Ryan, tayo na susunod. Sige pare. Ang sabi noon ng aking paring Ryan, ganito. Mamang Duwende, hindi man kita nakikita. Naniniwala kami sa iyo na naririnig mo kami. Alam ko, pagagalingin mo ang nanay ko. Meron kaming bitbit na 1 baon ng kanin at 1 baon ng ulam. Meron ding mga candy para sa iyo to. Mamang Duwende, parang awa mo na. Pagalingin mo na po ang aking nanay. Matapos yun sabihin ni paring Ryan, maniwala kayo o hindi, bigla na lamang itong nagtanggal ng sarong sa ulo tapos nagsalitang wala na raw ang kanyang karamdaman. Sa tuwing ganon ang senaryo, Commander, nagtatayuan ang mga taong nakapila at lahat sila ay nagpapalakpakan. Pagkatapos noon ay umuwi na kami. Mas mabilis pa nga sa amin maglakad yung nanay ni paring Ryan. Kinabukasan, sabi ng aking lolo, ang duwendeng nakatira doon ay merong mahabang tenga na parabang pakpak ng paniki. Kinilabutan ako, Commander, sa sinabi ng aking lolo. At nung gabi daw na yon, nagpakita ang duwende. Pero bukod tanging siya lang ang nakakita, hindi ang karamihan. Oh? Totoo, lolo? Totoo. Naroon ang duwende. Sa tuwing merong mag-aalay, nagpapakita siya. Ang laki ng tenga niya, parang sa paniki. Parang pakpak na nga yun ng ulo niya. Lolo, bakit po di nyo man lang sinabi yun? Bakit ko sasabihin? Malamang matatakot ka. Matatakotin ka pa naman, Luis. Talaga, lolo. Kung sinabi mo yon, baka iniwanan ko kayo ron. Sa sumunod na gabi, Commander, para bang may prosesyon. Nakakita kasi kami ng isang kumpol na tao na merong mga dalang sulo. Saan kayo pupunta, mga kababayan? Diyan sa may duwende.
Lahat kami ay merong karamdaman. Katulad ko, meron akong sakit. Di ko mawari eh. Di ko malaman anong klaseng sakit ba to. Ang totoo niyan, Tatang Nero, nanggaling na ako sa ospital kanina lang. Kaya lang ang mga doktor na mapagsamantala. Wala namang masabi. Hiningan pa ako ng bayad, lecheng mga yun. Ganon talaga, Renato. Huwag ka nang magalit. Buti, naniniwala ka na merong duwende na pwedeng magpagaling sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ako naniniwala eh. Pero magbabakas sakali na rin ako. Tsaka marami din namang nagsasabi na talagang ang duwende rito sa bukid ay nakakapagpagaling. Sige, Renato. Mag-iingat kayo. Gabi na baka matoka kayo ng ahas. Sige ho. Commander, lahat ng mga tao roon na nagpupunta, iisa ang sinasabi. Lahat daw sila ay napapagaling. Katunayan, meron pa ngang nagpunta roon. Malapit na raw itong mamatay. Araw na lang ang bibilangin dahil yon ang sinabi ng doktor. Taga rito lang din yun sa amin sa Bicol. At nang dalhin nila ito sa duwende sa bukid, napagaling pa ang taong yon. Nung mga panahon na ito, Commander, kalat na kalat sa amin ang kwento na yon. Nang dahil dito, marami ng mga tao ang interesadong pumunta. Kaya lang, hindi lahat sakit ang dadalhin. Meron pa ngang mga lasing na nagtutungo roon at humihingi ng maraming pera para pangbili ng alak. At yung iba naman, nagtutungo lang doon upang sabihing bigyan sila ng kayamanan. At yung iba naman, nagtutungo roon para sabihing sana mawala na sa landas niya si ganito, si ganyan. Hindi na nagustuhan ng aming kapitan ang ginagawa ng mga dayuhan na yon. Tila ba nabababoy ang aming lugar? Sa totoo lang, ang mga taong humihiling ng ganon ay hindi kababarangay namin, bagkos galing sa kabilang barangay. Isang gabi, ako na mismo, Commander, ang nakasaksi sa paghihimala ng duwendeng tunay ngang nakakagamot. Sinamahan ko ang isang pamilyang walang pera. Ganon pa man, meron silang bitbit na pagkain upang alay sa duwende. Heto na ho ang aming alay. Ako po ay kinukulam. Kilala ko ang kumukulam sa akin. Tulungan niyo po ako. Wika nung babae. Ibang klase kasi ang nangyayari sa babaeng yon. Parang hindi lang kulam, parang may kasamang pang-aaswang. Sumusuka ang babaeng yon ng malapot na laway, tapos may kasama pang kung ano-anong klase ng insekto. Nang diri ako, halos hindi na ako makatingin sa babae. Maya-maya pa, narinig kong may nagsalita. Yung salitang nanggagaling sa maliit na tinig. Tumingin-tingin ako sa paligid kasi hinahanap ko kung saan ba yun nanggagaling. Ang hindi ko alam, ako lang pala ang nakakadinig sa sinasabi noon. Inaswang ka! Inaswang ka! Wika nung tinig. Maya-maya pa'y nakita kong sa punso na nakakapit sa matabang puno, merong maliit na taong gumagalaw. Dito na ako naniwala, Commander, na yung sinasabi ng lolo, isang maliit na tao tapos merong mahabang tenga na parabang pakpak ng paniki
ang duwendeng nakatira doon. Bigla na lamang akong napabalikwas sa aking inuupuan dahil nga sa nakita ko yung duwende. Nakakatakot din kasi ang itsura niya. Tapos yung mga mata niya ay parang namumula. Naisip ko tuloy na hindi kaya't isa lamang itong malaking propaganda. Kahit kasi ganito lang ako, Commander, madalas po akong nagsisimba. At palaging sinasabi ng aming pastor na kung anumang klaseng himala ang nakikita namin sa paligid, ito ay malaking panglilinlang. Duwende. Totoo nga. Pero takot na takot ako nung oras na ito. Nang dahil doon, Commander, madali akong nagtatakbo. Naramdaman kong merong sumusunod sa akin. Pero yung sumusunod ay hindi nanggagaling sa ibaba. Bagkos, sa itaas ito nagmumula. Meron akong nasalubong na 4 na lalaking lasing. Hiningan ko sila ng tulong. Pero ganito lang ang sinabi nila sa akin. Ay! Binatang walang silbi! Muwi ka na! Muwi ka na! Anong tulong-tulong? Mga lasing kami. Baka gusto mong pulutanin ka namin. Wika nung lalaking lasing. Nagdere-derecho ako sa aking pagtatatakbo. At nang mapansin kong sumusunod ito sa akin, mas lalo kong binilisan. Naisip ko, bakit ako ang punteriya ng aswang? Tao rin naman yung mga hinihingan ko ng tulong. At kung pagkain ang hanap noon, tiyak na yung mga taong nasalubong ko ang kanyang pupunteriyahin. Pagod na ako sa pagtatatakbo. Hanggang sa narating ko ang bahay ng aking lolonero, nakita kong bigla itong nagbukas tapos sumarado nang makapasok na ako. Lolo, diyan pala kayo. Saan ka galing? Lolo, dun ho sa lugar ng duwende. Lolo, may humahabol po sa akin na aswang. Alam ko. Alam nyo? Oo. Hindi ko nasabi sa iyo eh. Alin po? Hindi ko nasabi sa iyo, Apo, na ang sino mang makakakita sa duwendeng yon ay makakakita rin ng aswang. Alam mo ba, nang kasama natin sila Ryan, may nagpakita rin sa atin na aswang. Pero nagbulag-bulagan na lang ako dahil alam kong hindi aatake yon sa mga taong mahigit sa 2 ang bilang. Kaya naman pala, Lolo eh. May nasalubong ako mga lasing. 4 na lalaki yun eh. Hinihingan ko sila ng tulong, kaya lang di sila namansin. Tapos inaasahan kong yung mga lalaki ang aatakihin ng aswang. Pero ako, Lolo eh. Ako yung sinundan. Lolo, lock mo na yan. Baka mamaya pasukin tayo rito noon. Hindi. Hindi tayo papasukin dito noon. Dahil ang aswang na tumugis sa'yo ay kaibigan ng duwende. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ay, nako. Ito agad ang hindi ko nasabi sa'yo. Ikaw kasi eh. Matatakutin ka. Tapos hindi ka pa naniniwala. Apo, ang duwendeng yun na nanggagamot ay kaibigan ng aswang. Totoo? Oo. Totoo yun, Apo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ganon ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano ba ang pinaglalaban ng mga yon. Isipin mo ba naman, yung duwende magpapagaling, tapos yung aswang na kaibigan niya ay mananakit. Sana'y merong isang magaling na albularyo ang bigay sa atin ng kaalaman kung bakit ganon ang ginagawa ng magkaibigang duwende at aswang.
Lolo, hindi ko ho kayo maintindihan. Ako man hindi ko rin maintindihan yung sinasabi ko pero yun ang pagkakaalam ko. Hinihiling ko minsan na sana'y merong isang albularyo na magka-interes na pumunta sa lugar ng duwende para nang sa ganun malaman natin ang totoo. Lolo, alam nyo pala bakit di nyo man lang magawang sabihin yung mga taong nagpupunta ron? Maging sila paring Ryan, yung pamilya niya. Bakit hinayaan nyo? Sa palagay mo, naniniwala sila sa akin. Yon ang paniniwala nila Hindi natin yon pwedeng baliin. Ang importante na lang sa akin na po, pag may taong nagtutungo ron hindi sinasaktan. Lolo, naalala ko po yung sinasabi ng pastor sa simbahan. Yung mga ganyan daw na himala sa paligid, likha raw ng kalaban niyan. Maaaring ganon. Kaya nga, gusto ko din na merong makapagsabi sa atin ng katotohanan. At kung sakali, mapigilan man lang natin yung plano ng duwende at ng aswang na yan. Lolo, ano yun? May mga tumatakbo yata. Natigilan kami ng aking lolo sa pagkukwentuhan nang makarinig kami ng dalawang babaeng tumatakbo. Sumilip ako sa pintuan tapos si lolo sa bintana. Kitang-kita ko, Commander, na yung humabol sa akin ay hinahabol din yung dalawang babae. Lolo, papasukin kaya natin dito. Kawawa naman. Wag! Ayoko! Hindi pwede. Commander, natakot ako sa aking mga nasaksihan. Dahil yung dalawang babaeng tumatakbo ay dinagit ng isang napakalaking ibon. Ala na. Kawawa naman. Nadakma yung isa. Yung isa pa lolo, dire-diretso Lo, hindi ba talaga tayo pwedeng tumulong sa mga tao? Yun man lang magawa nating tulong. Kahit nasabihin na hindi natin sila nahaharang, di papasukin man lang natin dito. Di ba nga, kapag nakapasok na sa bahay, hindi naman na pinupuntahan ng humahabol. Sige. Sige apo. Sa sumunod na gabi ganon na naman, Commander. Mas lalong napapadalas yung pagtugis ng aswang sa isa at dalawang tao. Sa loob ng isang gabi, halos 5 tao ang napapasok namin ng lolo sa aming bahay at lahat sila iisa ang kwento. Nakita raw nila yung duwending maliit na gumagapang sa punso. Tapos ang tenga noon ay parabang pakpak ng paniki. Maya-maya pa nang sila ay uuwi, tinutugis na raw sila ng aswang. Lahat kami, hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nun. At saka, pili lang naman ang mga taong pinapakitahan ng duwende at yung mga taong tinutugis ng aswang. Kapag minalas-malas, tiyak na kakainin ng aswang ang iyong katawan. Isang gabi, si paring Ryan ay kumakatok sa amin. Pare! Hoy, yung kaibigan mo nandyan. Pare, ano ba yun? Pare, buksan mo yung pinto, dalian mo! Ito na! Pare, bakit? May problema ba? Pare, may tumutugis sa akin, pare. May aswang! Aswang? Ito na nga bang kinatatakot ko Bakit, pare? May alam ka ba ron? Oo, pare. Ilang beses na akong natugis ng aswang dyan Pare, kung sino man ang pakikitahan ng duwende, tutugisin ng aswang. Mga wala palang puso yung duwende na yan Tatanero, bakit di natin sunugin sa araw yung punso na yon Nahihibang ka na ba, Harayan? Susunugin mo, tapos ano mangyayari? Magkakandalet-letse ang buhay natin. Gusto mo bang mangyari yon? Siyempre ayaw. Ayaw naman pala
Kaya hindi advisable yung mga sinasabi mo. Mag-isip tayo na ibang paraan. Maghanap tayo ng albularyo. Magpapunta tayo ng pari doon. Palagay ko, Lolo, yun na nga po ang isang magandang gawin natin. Lumapit tayo sa mga pari. Sa pastor, di ba? Sa albularyo, sa babaylan. Siguro pare, tama na pastor. Kinabukasan, nagpunta kami, Commander, kay pastor. Hindi rin pala lingid kay pastor ang mga nangyayari doon. Inaantay lang niyang may lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Pastor, alam niyo pala di ba alagad kayo ng simbahan? Bakit po hindi kayo gumagawa ng paraan para mapigilan yung pinaggagawa ng duwende sa bukid tapos nung aswang? Alam niyo ho kasi ganito yan. Makinig ho kayo, Tatang Nero. Kahit na alam ko na yung mga nangyayari dyan, hindi ko kayang pigilan ng mga tao. Pastor, mukhang baluktot yata yung katwiran mo. Hindi ko ho mapipigilan ng mga tao. Ang totoo niyan, mas naniniwala sila sa pagpapagaling ng duwende kaysa sa kakayanan naming mga pastor. Alam niyo po ba yung kasabihang hindi kayo pinaniniwalaan at mas pinaniniwalaan yung mga hindi nakikita? Kahiya-hiya po kami noon, kaya hinahayaan ko na lang na yung mga tao ay magtungo roon. Pero pastor, alam niyo rin ba yung tungkol sa aswang? Ang lahat ng yan, ang may gawa niyan, walang iba kundi nasa ilalim. Huwag kayo nagpapaniwala dyan, likha niya yan Commander, wala kaming nakuhang magandang sagot kay pastor. Hindi niya rin kami matutulungan sa problema namin. Ibig sabihin nun, kami na lang dapat ang magre-resolba doon. Ang ginagawa na lang namin ng aking lolo at ni paring Ryan, lahat ng mga tao kung maaari ay haharangin namin. Kaya lang, dahil sa hindi naman sila naniniwala na may tumutugis na aswang, hindi rin namin sila napipigilan. Pare, nakakapagod na. Talagang nakakapagod na. Sipin mo, ilang gabi na natin tong ginagawa. Harang tayo ng harang. Di naman naniniwala yung mga tao. Sa bagay, kung di naman sila pakikitahan ng duwende, wala rin, di ba? Wala nga pare. Kung pabayaan na kaya natin sila, palagay mo? Hindi tayo pwedeng mapagod, mga bata. Bakit naman ho, Lolo? Siguro, kaya dito pinag-adya ng Panginoon na tumira tayo. Para kahit paano'y makatulong man lang tayo sa mga tao. Kaya nga hindi tayo pwedeng mapagod. Oo, may dumarating. Harangan nyo! Naku, Lolo. Yan na naman yung mga dayuhang lasing. Akmang lalapitan na naming dalawa ni paring Ryan yung lasing na pasuray-suray. Nakita kami noon at siya pa ang nagkusang lumapit sa amin. Ay! Ay! Anong problema mo, iho? Pento ba? Pento ba? Walang tuba rito. Saan ka ba pupunta? Diyan! Diyan sa may duwende dyan. Balita ko, naghihimala daw yun Baka sakaling bigyan ako ng mainom. Yun lang kasi nagpapasaya sa akin kadugtong ng buhay ko yun. Kuya, lasing na ho kayo. Huwag na kayo magpunta ron. Baka magpakita sa iyo yung duwende. Anong problema doon? Walang problema doon. Yun nga ang gusto ko Magpakita siya sa akin para ibigay niya yung kahilingan ko. Anong klaseng tao ho kayo? Napakababaw naman ng kaligayahan mo. Hihiling ka lang tuba pa. Ano bang pakialam mo ha? Buti nga yun lang ang gusto ko Alam mo, meron pa akong isang kahilingan pero ang kahilingan ko na yan hindi na may babalik kahit kailan. Ano ho ba yun?
Meron ba namang taong nabubuhay pa? Pagpatay na? Siyempre wala. Ay, iho. Ikaw wag mo ako mapigil-pigil kung wala kayong bibigay sa akin na to ba? Pwes, wag niyo akong pigilan. Pupunta ako doon. Wag mo akong pigilan. Hindi nga ho pwede. May aswang ho doon. Aswang? Alam ko. Ano? Alam mo? Ang katunayan yan. Alam ko din na yung aswang na yan ang pumatay sa asawa ko noong nakaraang buwan. Nabalitaan ko na yun Kaya nga, pupunta ako doon ngayon, may dala akong itak. Itakin ko yung aswang na yan tapos hihingi ako ng tuba doon sa duwende. Commander, napakasakit pala ng pinagdadaanan ng taong yon. Ganon pa man, ipinaintindi namin sa kanya na ang duwende sa bukid tapos ang aswang ay magkakilala. Akala namin matitigilan na siya, pero hindi pala. Mas lalo pa itong naghimutok sa galit. Ganun naman pala Pinatay ng aswang na yan ng asawa ko. Magkaibigan sila ng duwende. Yan ang pinakamaganda. Pagsasabayin ko na sila. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako mga bata! Hindi ka pwedeng umalis. Mamamatay ka lang. Ano naman di mainam. Magkasama na kami ng asawa ko. Ikaw ba talaga'y desidido ng mamatay? Bakit? Sa palagay mo tanda, Nagbibiro ba ako sa style ko na to, Kuya, lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Hindi! Anong lasing-lasing? Di ako lasing. Bitawan niyo ako pag hindi, kayo tatagayin ko Hindi namin napigilan ang lasing, Commander. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Ang naitulong na lang namin ng aking kumparing si Ryan, sinundan namin yung lalaki. Nang marating niya yung lugar ng duwende, hinugot niya ang kanyang itak tapos nagsisigaw. Duwende! Bigyan mo ako alak! Gusto kong maglasing bago ko man lang patayin yung kaibigan mga aswang. Maglabas ka ng alak dito! Dalian mo! Kuya. Ano? Ay, hanggang dito ba naman? Sinusundan niyo ako? Umay na kayong dalawa. Kuya. Yung duwende. Ayun na. Lahat kami, Commander, ay nakita ang duwendeng yon. Maya-maya pa, sa itaas ng puno ay merong gumagalaw. Nang lingunin namin yon, may nakasabit palang tao doon. Pero hindi siya basta tao dahil ito ay merong pakpak na malapaniki ang style. Akmang tatakbo na kaming dalawa noon ni paring Ryan at bibit-bitin sana namin yung lalaking lasing pero nagpumilit siyang makawala sa amin. Kitang-kita namin kung paano niya hagarin yung aswang na nakahalambitin. Kuya, halika na ho. Mamamatay ka dyan Sinabi ng iwanan nyo na ako Iwanan nyo na ako. Wala rin naman ang silbi buhay ko. Total. Napaganon ang lalaki dahil sinakal siya ng aswang. Lumapit na kami ng tuluyan noon ni paring Ryan at pumulot kami ng kahoy. Bilang tulong na lang sa lalaki, pinagpapalo namin ang aswang. Nung mga oras na yon, yung duwende pala ay nakatingin sa amin hanggang sa merong kaming naririnig na mga maliliit na tinig. Tila ba orasyon ang pinakakawalan ng duwende, kaya nung mga oras na ito halos hindi kami makagalaw ni paring Ryan. Mga pakailamero! Wika sa amin noon. Nagsisisigaw na kami, Commander, pero walang ibang tao roon bukod sa amin. Maya-maya pa, nakakita ako ng apoy na tila ba gumagapang.
naisip kong may taong paparating. Yung lolo ko pala yun. Duwende! Pagsabihan mo ang kaibigan mo. Sabihin mong bitawan ng laseng. Nang isigaw ito ng aking lolo, dito palang binitawan ng aswang yung lalaking lasing. May utak ka rin pala. Medyo natanggal ang pagkalasing ko. Dahil dyan, tutuluyan na kita. Muli na namang hinagad ng lalaking lasing ang aswang. Pero sa pagkakataon na yun, yung aswang ang natakot sa kanya. Tinugis niya ito kahit saan ito nagpunta. Maya-maya pa yung duwende ay para bang nagtatago. Duwende, nakita ka na namin. Sabihin mo sa amin ang lahat. Bakit ganito ang nangyayari? Isang malaking kasinungalingan ang ginagawa mo. Magpapagaling ka ng mga tao. Kapalit ay mga alay. Tapos yung pakikitahan mo ay hahagarin ng aswang. Bakit? Bakit ganon? Simple lang. O ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Teka nga lolo. Sa tono ng pananalita nitong duwende para bang biktima siya eh. Oo, totoo yan. Biktima lang din ako. Noong araw, noong nag-iisa pa ako rito, hindi pa natatagpuan ng aswang ang aking tirahan. Tumutulong ako sa mga taong walang-wala. Ginagamot ko sila kahit wala silang dala. Kaya lang naman nangyari yan. Dahil nang matagpuan ng aswang ang aking tirahan, tinakot nila ako. Tinakot ka? Eh bakit nagpatakot ka? Hindi ba duwende ka? Pwede ka naman maglaho. Oo, pwede. Pero paano naman ang bahay ko? Di maghanap ka ng iba. Di ba? Pwede naman yun eh. Oo, pwede. Pero paano ko hanapin ng mga tao? Ha? Oo nga no. Kaibigan duwende. Kaya naman pala. Kaya ako nagpapakita. Kasi pag nandyan siya, bilang babala yun sa mga tao na hahagarin niya ito. Teka nga kaibigan duwende. Ano bang ibig mong sabihin? Anong biktima? Lolo, ang ibig niyang sabihin para bang kinukontrol siya, di ba kaibigan duwende? Ganun na nga yun. Hindi ko gusto ang nangyayari. Alam ko pati ikaw hinagad ka ng aswang. Ginagawa niya akong pain sa mga tao para hindi siya mahirapan sa paghahanap ng makakain. Ganon ba? Ngayon, alam na namin ang totoo. Pero teka kaibigan, yung kasama naming lasing, hinabol ng aswang na yon. Kung babalik siya rito, kaya ko siyang itago. Matapos sabihin yun ng duwende ang ginawa namin ni paring Ryan, sinundan namin yung lalaking lasing at pinilit namin siyang bitbitin. Nang madala namin ang lalaking lasing sa lugar ng duwende, maya-maya pa yung aswang ay sumusunod sa kanya. Sa unang pagkakataon, narinig naming nagsalita ang aswang. Anong ibig sabihin nito? Pakawari ko'y nagkakasundo na kayo. Hoy aswang. Alam na namin ang totoo. Ikaw pala ang may pakana ng lahat ng to. Kaya pala sabi ng aking lolo, yung duwende rito ay nakakapanggamot. Pero nang malaman na ng karamihan na merong duwende rito na nakakagamot, bigla ka namang sisibol dito na para bang wala lang. Mangbibiktima ka pa ng mga tao. O aswang, mag-isip-isip ka. Marami kami rito. Nag-iisa ka lang. Kaya ka naming patayin at ilibing ng buhay. Pare, mali yata yung pare ah. Alin pare? Yung sinabi mo, papatayin tapos ililibing na buhay? Shh, kamaingay, ganun din yun. Sa sobrang takot mo bata, mali-mali na yung sinasabi mo.
Sabihin na nating marami ang bilang nyo. Pero hindi mo ko kaya. Ganon ah? Commander, pinagtulong-tulungan namin ang aswang. Pero sadyang malakas pala yun ah. Nang mapansin noon ng duwende na wala kaming laban at halos lahat kami ay nagkanda sugat-sugat, meron siyang isinigaw. Yung sigaw niya ay nanunuot sa aming mga tenga. Maniwala kayo o hindi, bigla na lamang kaming nawala sa aming kinatatayuan. At nakita namin yung duwende na halos kasing laki na rin namin. Nasaan tayo? Lolo, anong lugar to? Maniwala po kayo o hindi, kami ay napunta sa parabang bodega. Yung bodegang napakadilim. Tapos, ang nagsisilbing pailaw, yung mga ginto. Ginto? Ang dami na ito ah. Totoo ba to, Lolo? Totoo kaya ito? Pare, mag-uwi ako ng sandakot sa bahay. Sabi ng aking kumparing si Ryan. Nandirito kayo sa aking kaharian. Kaharian? Bakit mo kami dinala dito? Ito lang ang tamang lugar upang hindi tayo masundan ng aswang. Pero kaibigan, nasan ba talaga tayo? Di ba ang bahay mo, yung puno? Nandito tayo sa loob ng puno. Ano? Tapos kasing nakika namin. Wag mo sabihin, ganyan na rin kami kaliit sa'yo. Oo, tama. Naku, bakit mo ginawa yun? Baka sunugin ng aswang yung bahay mo. Bahala na. Ang importante, nakaligtas kayo. Commander, sa buong magdamag ay doon po kami namalagi. Hanggang sa kinabukasan, nakita na lang namin ng aming mga sarili ay nasa labas na ng puno. Bah, totoo nga. Lolo, totoong pinakawalan tayo ng duwende. Sabi ko naman sa iyo, Apo, na mabait ang duwendeng yun. Nakapagtataka lang kung bakit nahaluan ng aswang. Bago kami umalis doon, Commander, kumakaway pa ito sa amin. At naririnig din namin yung mga paalala niya. Pag-uwi namin sa aming mga bahay, naisip ng lolo na hindi pa tapos ang laban. Hanggat nabubuhay ang aswang na yon, tiyak namang bibiktima pa ito at gagamitin niya ang duwende para makaakit ng tao. Lolo, ano nang gagawin natin ngayon? Di ba? Anong gagawin natin? Paano natin mapipigilan ang aswang na yon? Katulad ng sinasabi ko, Apo, sana lang ay merong albularyo na mapadpad dito, mag-interes, para matapos na yan. 3 araw ang lumipas, Commander. Biglang naramdaman ng lolo yung napakabigat sa karamdaman. Pakawari niya ay parang meron daw naglulubog sa kanyang kinatatayuan. Apo, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Lolo, ano bang nararamdaman mo? Para akong nilulubog Hindi kasi ipinagtapat sa akin ng aking lolo, Commander, na siya pala ay merong suot na mutya. Ang mutyang yon ay para bang nagkukusang umalis sa kanya at para bang hinihigop ito ng isang malakas na puwersa. Maniwala kayo o hindi, ang mutyang nakasuot kay lolo ay kusang kumawala sa kanyang dibdib at nasira pa nga ang kanyang damit. Dahil sa madilim ng mga oras na yon, hindi ko alam kung saan ba napunta yung suot niyang mutya. Maraming salamat dito. Tawa ng isang lalaki na hindi ko alam kung saan ba nagmumula. Salamat din dahil dumating na ang matagal ko nang inaantay.
Lolo, sinong kausap mo? Tsaka sino yung lalaking nagsasalita? Hindi ko alam. Maraming salamat dito sa mutya mo. Matagal ko nang hinahanap ito. Kaibigan, ano ka? Isa akong antingero. Alam mo kaya ako napunta rito? Dahil aking nabalitaan na meron daw aswang dito. Kaibigan, papatayin ko ang aswang na yan bilang pagpapasalamat sa mutya na ito. Kaya't wag mo nang aagawin to sa akin. Sige kaibigan, yun din naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Natapusin mo ang aswang na yun dahil kawawa naman kami rito. Pero kaibigan, meron lang akong isang pakiusapan Wag na wag mong idadamay ang duwende. Dahil ang duwende rito sa bukid ay likas na tumutulong sa mga tao. Walang problema doon. Alis na ako at papatayin ko ang aswang na yon. Pagalis ng aswang, kinausap ko ang aking lolo. Lolo, meron pala kayong gamit? Meron. Kaya naman pala wala kayong ibang bukang bibig kundi puro albularyo. Tsaka isa pa, nagtataka naman ako. Paano nyo nalaman yung kwento patungkol dun sa duwende na yun? Kayo pala'y meron tangan. Yan ang sikreto ng lolo kung bakit kahit na 19 na ako ay malakas pa ako. Isa sa sikreto ng mga taong matagal mamatay, yung mga mutya na tangan-tangan. Matagal kong inalagaan yun na po at hindi ako nanghihinayang na mawala ito sa akin at nang maipasa sa karapat-dapat na tao. Lolo, ano kaya mangyayari? Mapapatay kaya ng mag-aanting na yun yung aswang? Sana nga. Sana nga. Pagsapit ng umaga, Commander, nariyan na naman ang mga bulong-bulungan na meron daw taong nakitang nakahandusay sa bukid. Pumunta kami roon ng aking lolo dahil sa hindi pa naman masyadong sikat ang araw sa lugar na aming pinagkakatipu-tipunan. Nakita namin yung aswang na patay. Aswang? Lolo? Ito kaya yung aswang na... Maaring yan yun. Salamat sa aking mutya. Salamat sa antingerong nagka-interest na pumunta rito. Nang dahil dyan, tapos na ang problema natin sa aswang. At nang dahil din dyan, yung kaibigan nating duwende ay patuloy na sa panggagamot sa mga taong lumalapit sa kanya. Ay nako. Salamat naman. Lolo kung ganun. Commander, 3 taon na lang akong namalagi sa lugar namin at wala na akong nabalitaan na tinutugis ng aswang. At ang duwende ay patuloy sa panggagamot. Umalis lang ako sa lugar namin dahil meron akong taong nakaalitan. Ang problema kong yun ay ayoko namang ilapit pa sa duwende dahil hindi naman ito angkop sa kanyang kakayanan at sa pagtulong sa tao. Nagpunta ako ng Maynila at dito ako nanirahan sa aking tiyo. Nagtrabaho po ako ng kung ano-ano. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Commander, ako po ay sumusuporta sa iyo. Araw-araw, lagi akong nakikinig sa iyo. Kaya't mas pinili kong sa iyo isulat ang kwento kong totoo. Alam ko na meron akong mga kababayan na subscriber mo. Sana ay merong makapagpatunay na ang kwento ko na ito ay totoo, lalo na ng kapanahunan ko. Tiyak na alam nila ang kwento na ito kung taga-roon sila sa aming baryo. Hanggang dito na lang po at sana'y inyong maibigan. Magandang araw sa iyo, Commander, at muli shoutout sa lahat ng iyong mga masugid na taga-subaybay. Okay, wag muna kayong alis. Alam nyo, nagulat ako sa kwento Akala ko'y walang aswang Pero in fairness, maganda. Kaya lang medyo nahirapan ako Medyo pangit yung sulat ni Kuya hindi naman pangit, ang ibig ko sabihin parang mayroong salitang barok, ganun ba? Kumbaga sa English English Carabao. Pero Kuya,
Luis, hindi kita inusugan sa sulat mo ha. Okay naman. Siyempre, may dinugtong tayo yung mga barok. Dinugtungan natin para matuwid naman yung mga binabasa natin, di ba? Maraming salamat po Kuya Luis sa pagbabahagi ng iyong nakakatakot na kwento o sa mga taga Bicol dyan. Baka alam nyo ang kwentong to. Comment mo naman. Maraming salamat po.